Hi guys, sa video na to, magbibigay po tayo ng panibagong learnings when it comes to sales, and also nagkamali ako kanina or nagkulang ako sa pagsagot ng isa sa mga sales objections na binigay sa akin ni client, no. Kaya naman, medyo kukwento natin at pagkatutunan nyo na po, no. Ngayon, take note lang na sa sales po talaga, sa sales industry, hindi mo may iwasang makakuha ka ng objections, ng lalo na rejections. Ibig sabihin lang niyan, pag na-reject ka, maybe hindi siya yung tamang tao, tamang target market para sa iyong product or service na ino-offer mo sa market. And also, baka hindi pa tamang time na magkasundo kayo ngayon. And also, guys, ano ba yung objections na natanggap ko kanina, no? I'll just have to talk to my wife, no? To my husband, to my spouse, to my business partners, at kung sino pang ibang decision makers when it comes to an agreement, no? Ngayon, may problema doon, wala talaga. Okay, and also ang sagot doon is talagang you give empathize, no? You empathize with the client, you give empathy to them. Na wag mo sila kokontrahin kasi red flag na agad 'yon, but also ang maganda diyan, you empathize with them and make, a clear solution kung paano niyo ma-resolve yung problem. Ngayon, ang problema ko doon is that I found out na hindi pala yun ang totoong objections, no, when it comes to our deal, kundi pera pala talaga, no. Parang ginamit lang na reasoning yung I'll just talk to my wife, yan. So kaya naman guys, when it comes to sales, eto po sales 101, no, na kung saan sa sales hindi nga talaga maiwasang makatanggap ng objections, pero the objections we wanna hear are the real ones. Alright, ibig sabihin yung totoong objections, no. Sabi niya, sir, wala akong pera. Wala ba talagang pera or hindi lang interesado? Diba? Sir, I'll just talk to my husband. I'll just talk to my wife. I'll just talk to, someone. Well, kakausapin mo ba talaga or ayaw mo lang talagang bumili, no? At palusot lang po yun. So, meron pa, I'll just think about it, no? Let me get back to you. Ayan, yung mga sikat na objections. No? Ngayon, ang pinaka-point lang dyan, dapat matulungan natin yung clients natin na sabihin yung totoong objections at hindi yung sinungaling or gawa-gawa lang na objections, no? Ibig sabihin nito, baka nagdadahilan lang talaga siya, baka para hindi siya mapahiya or para, alam mo yun, para paasahin ka lang. So, syempre, ayaw natin yon. Kaya, ang rule natin as a sales closer is that, help our clients to build the rapport, the integrity, and lalong-lalo na the trust para mas maging open sila sa iyo, mag-open up sila sa iyo at sabihin yung mga bagay na syempre kailangan mong malaman kasi nga ikaw yung product mo or service mo ang magbibigay ng daan o na solusyon doon nga sa kanilang pain point, sa kanilang mga problema, no, na kung saan yung mga products and service na in-offer natin, yun yung magiging bridge, no, patungkol doon sa gusto nilang mapuntahan at nandito po sila. Alright? So, kaya ang mali ko kanina is that hindi ko inalam or hindi ako dig down deeper na sa mas malalim pala na bakit, 'di ba? Ano yung possible yung pag-usapan ng wife nyo po. Ayan. So, which is siguro talagang hindi kami nagkasundo ngayon. Okay lang 'yon. It's just because siguro wala lang talaga siyang money or resources right now, or hindi ko alam, no, baka hindi niya nagustuhan. So, ang dinailan niya, I'll just talk to, my wife, no, I'll just talk to my husband or sino man. So, ngayon, ang kailangan nating gawin when it comes to that, no, is again, you empathize with the client at mas alamin pa, no, sir, okay ka ba sa price? O okay ka ba dito sa terms, conditions, sa rulings, sa guidelines? Ano ba yung parang sa napag-usapan natin? Ano yung parang pinaka hindi mo nagustuhan or nagustuhan mo? So, yung mga ganung bagay, guys, para malaman natin at hindi tayo nanguhula, no? Ano yung possible na, what seems to be the problem, no? What seems to be complicated, gawan natin ng solusyon. Kasi tayo, guys, as a sales closer, as an entrepreneur, we solve problems. So, kaya kailangan yung problems or objections na matanggap natin somehow dapat totoo, 'di ba? Kasi mahirap manghula na nagbigay siya lang ng objections tapos kala mo yun, iba pala, 'di ba? So yun yung challenge natin, no, as a sales closer, no, as a dealer. So kaya yun guys, ibig sabihin lang niya we are being improved, no? Day by day we are definitely
being better and better, no, sa araw-araw po natin. Kaya para sa akin, role play na lang to, no. Ibig sabihin lang, nag-i-improve pa ako na nag-i-improve para next time mas maraming sales. Ayos ba?